Sa gabing iyon, hindi lang ulan ang pumatak sa lupa, kundi pati na rin ang huling piraso ng dignidad na pilit kong binuo sa loob ng 3 taon. Habang nakaluhod ako sa maputik na semento, yakap-yakap ang aking tiyan na naglalaman ng isang inosenteng buhay, narinig ko ang matles na halakhak ng babaeng umagaw sa aking asawa at ang kalabog ng pinto ng mansyong isinara ng biyenang itinuring kong pangalawang ina. Akala nila, tinapos na ng bagyo ang kwento ni Tala. Nagkamali sila dahil ang babaeng pinalayas nila at itinuring na basahan ay babalik bilang isang naglalagablab na apoy na tutupok sa kanilang huwad na kaharian. Handa na ba kayong makita kung paano gumanti ang isang pusong dinurog ng sarili nitong pagmamahal? Mabuti pang kumuha na lang ako ng katulong kaysa tiisin ang isang asawang walang silbi at palamunin na katulad mo. Ang mga salitang yon ni Doña Imelda ay tumarak ng diretso sa dibdib ni Tala. Mas masakit pa sa lamig ng marmol na sahig na kanyang niluluhuran. 6:00 na ng gabi at habang ang ibang mga may bahay ay naghahanda ng hapunan, nang may ngiti, si Tala ay nakadapa. Kinukuskos ang bawat sulok ng marangyang sala gamit ang isang lumang basahan. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay humawak ng piano at libro, ngayon ay magaspang na at namumula dahil sa matapang na sabon. Hindi siya sumagot. Sanay na siya sa katahimikan. Sa loob ng mansyon ng mga Alcacid, ang kanyang boses ay walang halaga. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagpunas sa dumi na dulot ng sapatos ng kanyang biyenan. Tila ba ang duming iyon ay simbolo ng kanyang posisyon sa pamilyang ito? Mas mababa pa sa alikabok. Amoy na amoy niya ang aroma ng kare-kare na niluto niya kanina. Iyon ang paborito ni Rico. 2 oras niyang pinalambot ang karne. Tiniis ang init ng kusina kahit na masama ang kanyang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Umaasa siyang kahit paano, sa pamamagitan ng masarap na pagkain, makakatanggap siya ng kahit isang ngiti o simpleng pasasalamat mula sa kanyang asawa. Bumukas ang malaking pinto sa harap. Pumasok si Rico. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Ang mukha ay pagod, ngunit gwapo pa rin sa paningin ni Tala. Agad na tumayo si Tala. Pinagpag ang kanyang palda at sinalubong ang asawa ng may pananabik. Rico, nandyan ka na pala. Ipaghahanda kita ng... Hindi pa siya natatapos magsalita, ay dinaanan lang siya ni Rico na parang hangin. Dumiretso ito kay Doña Imelda na nakaupo sa sofa at humalik sa pisngi ng ina. Hi ma, sorry I'm late. Masyadong maraming problema sa kumpanya. Reklamo ni Rico habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Lumapit si Tala. Inabot ang kanyang kamay upang kunin ang bag ng asawa bilang pagsisilbi. Ngunit sa halip na ibigay ito ng maayos, ibinagsak ni Rico ang mabigat na leather bag sa dibdib ni Tala. Dahilan upang mapahakbang siya paatras at muntik nang mabitawan ito. Ilagay mo yan sa kwarto at siguraduhin mong plansado na ang isusuot ko bukas. Ayoko ng gusot tulad ng ginawa mo last week. Utos ni Rico nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ng kanyang asawa. Opo, Rico, mahinang sagot ni Tala. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa bigat ng bag, kundi dahil sa bigat ng pagbabaliwala. Sa hapagkainan, ang diskriminasyon ay mas lalong naging malinaw. 2 silya lang ang nakahanda sa gitna ng mahabang mesa. Nakaupo si Doña Imelda sa kabisera at si Rico sa kanan nito. Si Tala naman ay nakatayo sa gilid, hawak ang isang pitsel ng tubig, handang magsilbi anumang oras na mauubusan sila ng inumin. Pinapanood niya silang kumain ng kare-kareng, siya ang nagluto. Naririnig niya ang bawat subo, bawat pagnguya. Kumukalam ang kanyang sikmura dahil tanghalian pa ang huli niyang kain, mga tirang kanin na hinaluan ng sabaw. Pero mas masakit ang kumakalam niyang puso. Ang tabang naman ng luto mo ngayon, reklamo ni Doña Imelda sabay dabog ng kutsara. Sayang lang ang pera namin sa pagpapalamon sa'yo
Kung simpleng kare-kare hindi mo makuha ang lasa. Hindi umimik si Rico. Patuloy lang ito sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Paminsan-minsay ngumingiti habang nagtatype ng mensahe. Napatingin si Tala sa cellphone ng asawa. Nakita niya ang pangalan sa screen, Cheska, at ang mensahe na nagpadurog sa natitira niyang pag-asa. Can't wait to see you later, honey. Nabitawan ni Tala ang pitsel. Ang lagapak ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong dining area. Ang tubig ay kumalat sa sahig, humalo sa luha na kanina pa niya pinipigilan. Tanga, sigaw ni Doña Imelda na patayo sa gulat. Ano ba? Pati ba naman pitsel babasagin mo? Wala ka na bang ginawang tama sa pamamahay na ito? Sorry po. Sorry po, Mama. Lilinisin ko po agad. Nanginginig na sabi ni Tala. Agad na lumuhod upang pulutin ang mga bubog gamit ang kanyang mga kamay. Hayaan mo siya dyan, Ma. Nakakawala ng gana. Tumayo si Rico. Dinampot ang kanyang coat. Aalis na ako. May emergency meeting ako. Rico, aalis ka? Pero gabi na. Lakas loob na tanong ni Tala habang dumadapo ang hapdi sa kanyang daliri mula sa matalim na bubog. Tinitigan siya ni Rico. Ang mga mata nito ay walang bahid ng pagmamahal, kundi puno ng inis at pagkasuklam. Huwag mo akong hintayin at huwag kang tumawag. Umalis si Rico at iniwan si Tala na sugatan ng kamay at wasak ang puso. Nang makaalis na ang sasakyan ng asawa at pumasok na sa kwarto ang biyenan, naiwan si Tala sa kusina. Kinuha niya ang isang plastic bag at nilagyan ito ng mga buto at kaunting tirang karne. Dahan-dahan siyang lumabas sa backdoor papunta sa gate. Doon, naghihintay ang isang asong askal na payat at sugatan. Tinawag niya itong bantay. Ito lang ang tanging nilalang na masaya kapag nakikita siya. Kain ka na, bantay? Bulong ni Tala habang hinahaplos ang ulo ng aso. Tumulo ang luha niya sa balahibo nito. Buti ka pa. May nagmamahal sa'yo. Buti ka pa, hindi ka nag-iisa. Pumalik siya sa loob para maglinis ng kwarto ni Rico. Habang inaayos niya ang coat na iniwan nito kanina, may nahulog mula sa bulsa. Isang maliit na kumikinang na bagay. Pinulot ito ni Tala. Isang hikaw. Isang hikaw na di hamak na mas mahal at mas maganda kaysa sa anumang alahas na meron siya. Isa itong hikaw na brilyante na hugis puso. Hindi ito kanya at lalong hindi ito kay Doña Imelda. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang hawak ang ebidensya ng pagtataksil. Ang sakit ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang dugo. Pinapatay siya ng dahan-dahan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Sa gitna ng kanyang pagtulala, biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Imelda mula sa itaas, isang sigaw na puno ng galit at akusasyon na magbabago ng buhay ni Tala magpakailanman. Tala, nasaan ang kwintas ko? Magnanakaw, umakyat ka dito. Napapikit si Tala. Alam niya, sa sandaling iyon, na ang impyerno ay hindi lugar sa ilalim ng lupa. Ang impyerno ay dito mismo, sa loob ng bahay na ito. At ang demonyo ay hindi may sungay, kundi nakasuot ng seda at perlas. Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang hukom at ang berdugo ay iisang tao? Ang bawat hakbang ni Tala, paakyat ng hagdan, ay tila pag-akyat sa isang bitayan. Mabigat ang kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kutob na may masamang mangyayari. Naririnig pa rin niya ang matinis na sigaw ni Doña Imelda mula sa master's bedroom. Isang boses na puno ng puot at pagbibintang na sanay na niyang marinig sa loob ng 3 taon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang biyenan na nagkakalkal ng mga gamit. Ang mga mamahaling damit ay nagkalat sa sahig. Ang mga kahon ng alahas ay nakataob. Nang makita siya nito, huminto si Doña Imelda. Ang mga mata nito ay nanlilisik, parang mga mata ng isang gutom
Nalawin na nakakita ng kanyang biktima. Nasaan? Saan mo itinago ang kwintas na regalo sa akin ng gobernador? Sigaw ng matanda, sabay duro sa mukha ni Tala. Alam kong kinuha mo yon. Ikaw lang ang pumasok dito kanina para maglinis. Iumiling si Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pagkabigla. Mama, hindi po. Wala po akong kinukuha. Naglinis lang po ako ng alikabok. Sinungaling. Mabilis na lumapit si Doña Imelda sa kanya at hinablot ang suot niyang apron. Sa gulat ni Tala, may dinukot ang matanda mula sa malaking bulsa ng kanyang apron, ang nawawalang kwintas na gawa sa purong ginto at esmeralda. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Paanong napunta yun doon? Kani-kanina lang ay wala siyang naramdamang bigat sa kanyang bulsa. Tila umiikot ang kanyang paningin. Ito ay isang patibong, isang malinaw at malupit na patibong. Huli ka! Sigaw ng Donya. Ang mukha ay namumula sa galit na tila totoo. Matapos kitang patirahin dito, pakainin at damitan, ito ang igaganti mo sa akin? Magnanakaw. Bago pa makasagot si Tala, bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Bumalik ito, marahil ay nakalimutan ang cellphone o wallet. Ngunit ang nakita nito ay ang kanyang ina na umiiyak habang hawak ang kwintas at si Tala na nakatayo, tulala at maputla. Anong nangyayari dito? Tanong ni Rico. Ang boses ay mababa at mapanganib. Rico, anak! Sumbong agad ni Imelda. Tumakbo palapit sa anak at yumakap dito na parang batang naapi. Ang asawa mo. Ninakawan niya ako. Nahuli ko mismo sa bulsa niya ang kwintas ko. Tumingin si Rico kay Tala. Wala man lang tanong. Wala man lang pagdududa. Ang nakita lang ni Tala sa mga mata ng kanyang asawa ay ang hatol. Guilty. Rico, hindi totoo yan. Mangyak-ngyak na paliwanag ni Tala. Humakbang palapit sa asawa. Maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa yon. Alam mong hindi ako ganon. Ngunit sa halip na pakinggan siya, isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Tala. Ang init ng palad ni Rico ay gumuhit sa kanyang balat, pero mas masakit ang lamig na dulot nito sa kanyang puso. Napaupo si Tala sa sahig dahil sa lakas ng puwersa. Tumunog ang kanyang tainga at nalasahan niya ang bakal ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Wala kang utang na loob, sigaw ni Rico. Binigyan kita ng buhay na hindi mo naman deserve, tapos magnanakaw ka pa? Hinawakan ni Tala ang kanyang tiyan, ang kanyang anak. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Ito na ang huling pag-asa niya. Baka sakaling lumambot ang puso ni Rico. Baka sakaling magbago ang lahat. Rico, parang awa mo na. Humihikbi niyang sabi, nakatingala sa asawang tila ibang tao na. Huwag mo akong saktan. Buntis ako. Magiging ama ka na. Tumahimik ang kwarto. Inasahan ni Tala na magugulat si Rico, na maglalaho ang galit nito at mapapalitan ng tuwa. Ngunit nanatiling matigas ang mukha nito. Tumingin ito sa tiyan ni Tala at pagkatapos ay tumawa ng mapakla. Buntis? Pang-uyam ni Rico. Talaga ba, Tala? Ganyan ka na ba kadesperada para hindi mapalayas? Gagamit ka pa ng non-existent na bata para lang kaawaan ka namin? Totoo ang sinasabi ko, Rico. 2 buwan na. Sigaw ni Tala. Ang luha ay umaagos na parang baha. Oh my God! What is happening here? Isang boses ang bumasag sa tensyon. Sa may pintuan nakatayo si Cheska. Suot ang isang eleganteng puting bestida na walang bahid ng dumi. Mukha siyang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Pero ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi ngiti ng awa. Cheska, sabi ni Rico. Biglang lumambot ang boses. Sorry, naabutan mo kaming ganito. May magnanakaw kasi kaming nahuli. Lumapit si Cheska. Ang takong ng sapatos nito ay lumilikha ng matunog na ritmo sa sahig. Tinitigan niya si Tala na nakalugmok. Kawawa naman siya, sabi ni Cheska. Pero ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa tuwa. Pero Rico hon, baka naman nagsasabi siya ng totoo. Baka naman buntis nga siya. Kahit hindi natin alam kung kanino. Ang mga salitang yon ay parang lason na ibinuhos sa sugat. Agad na nagdilim ang mukha ni Rico. Tama na ang drama, mariing sabi ni Rico. Hinawakan niya si Tala sa braso at sa pilitang itinayo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Rico, huwag. Maulan sa labas. Saan ako pupunta? Pagmamakaawa ni Tala habang kinakaladkad siya ng asawa pababa ng hagdan. Bawat hakbang ay pasakit sa kanyang katawan. Pero mas masakit ang katotohanang walang sino man sa bahay na yon ang nagmamalasakit sa kanya. Si Doña Imelda ay nakangisi sa itaas ng hagdan, habang si Cheska ay kunwaring nagtatakip ng bibig sa gulat. Nang makarating sila sa pinto, binuksan ito ni Rico. Ang hangin at ulan ay agad na humampas sa kanila. Madilim ang langit, galit ang panahon, tila nakikisama sa uno sa loob ng puso ni Tala. Rico, yung anak natin, maawa ka. Huling pakiusap ni Tala. Kumakapit sa braso ng asawa. Tinabig siya ni Rico ng malakas. Napadapa si Tala sa basang semento ng driveway. Ang tubig ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit. Humalo sa putik at dugo. Wala akong anak sa'yo. Malamig na wika ni Rico. At sa huling pagkakataon, tinitigan niya si Tala na parang isang basurang itinapon sa kalsada. Diyan ka nababagay. Sa labas. Sa dumi. Ang mabigat na pinto ng mansyon ay sumara ng may dumadagundong na tunog. Sa sandaling iyon, naiwan si Tala sa gitna ng bagyo. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili, nanginginig sa lamig at takot. Ang ilaw sa beranda ay namatay. Senyales na para sa mga alkasid, siya ay hindi na nag-e-exist. Wala siyang dalang pera. Wala siyang dalang gamit. Ang tanging dala niya ay ang katotohanang dinurog ng mga kasinungalingan at ang isang buhay sa kanyang sinapupunan na hindi kinilala ng sarili nitong ama. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tumingin siya sa bintana sa itaas, kung saan nakita niya ang anino ni Rico at Cheska na magkayakap. Isang kidlat ang gumuhit sa langit, at sa liwanag nito, nakita ng kalangitan ang isang babaeng ubos na naglalakad palayo, sa tanging tahanang nalaman niya, patungo sa kadiliman ng walang kasiguraduhan. Ang gabing iyon ay tila walang katapusan. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Tala, humahalo sa putik na kumakapit sa kanyang mga binti. Wala siyang sapin sa paa. Ang bawat hakbang sa mabatong kalsada ay nag-iiwan ng bakas ng dugo. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa pagkawasak ng kanyang pagkatao. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa lugar na pamilyar sa kanyang puso. Ang Cliff of Tears sa dulo ng bayan ng Cebu. Dito siya madalas dalhin ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito upang panoorin ang dagat. Dito siya nakakaramdam ng kapayapaan. At sa gabing ito, dito niya naramdaman na maaaring ito na ang kanyang huling hantungan. Sa gitna ng kadiliman, isang pares ng matatalim na ilaw ang biglang sumilaw sa kanya. Isang sasakyan ang humarang sa kanyang dinadaanan. Ilang metro lamang ang layo sa bangin. Bumukas ang pinto ng driver. Sa ilalim ng payong na itim, lumabas ang isang figura na hindi niya inaasahang makikita sa lugar na yon. Si Cheska. Hindi na ito nakasuot ng mapagkunwaring ngiti na ipinakita nito sa mansyon kanina. Ang mukha nito ngayon ay blangko, malamig at nakakatakot. Ang tibay mo rin, no? Sigaw ni Cheska. Pilit na nilalakasan ang boses para marinig sa gitna ng hangin at ulan. Pinalayas ka na, pero nandito ka pa rin, nag-iinarte sa ulan. Nanginig si Tala, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na bumangon sa kanyang dibdib. Cheska, anong ginagawa mo dito?
Sinundan mo ba ako? Tumawa si Cheska, isang tawang matles na sumasabay sa kulog. Sinundan? Hindi tala. Tinatapos ko lang ang trabahong hindi kayang gawin ni Rico. Masyado kasing malambot ang puso ng asawa mo. Akala niya sapat na ang palayasin ka. Lumapit si Cheska. Bawat hakbang nito ay puno ng banta. Alam mo bang buntis din ako? Magkakaanak na kami ni Rico. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Tala ang balita. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sariling tiyan. Tila pilit na proprotektahan ang kanyang sanggol mula sa kasamaan ng mundo. Sinungaling, bulong ni Tala. Oo, sinungaling ako. Pag-amin ni Cheska nang walang pag-aalinlangan habang nilalaro ang isang patalim sa kanyang bulsa. Hindi para saksakin siya, kundi para takutin. Pero alam mo kung ano ang totoo? Ang pamilyang Alcacid, kailangan nila ng pera. At ako, ang anak ng senador, ang sagot sa mga dasal nila. Ikaw? Ikaw ang problema. At lalo na yung batang nasa tiyan mo. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Alam ni Cheska. Alam nitong totoo ang ipinagbubuntis niya. At iyon ang dahilan kung bakit ito narito. Papatayin mo ba ako? Nanginginig na tanong ni Tala. Hindi ko kailangang dumihan ang kamay ko. Ngisi ni Cheska. Itinuro niya ang bangin sa likuran ni Tala. Ang dagat sa ibaba ay nagwawala. Ang mga alon ay humahampas sa matatalim na bato. Isang aksidente. Isang desperadang asawa na nagpakamatay dahil sa kahihiyan. Napakagandang headline sa dyaryo bukas, hindi ba? Akmang tatakbo si Tala palayo, ngunit mabilis siyang nahablot ni Cheska sa braso. Malakas si Cheska, mas malakas kaysa sa inaakala niya. Nagbuno sila sa putikan. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila hinuhugasan ng krimeng magaganap pa lamang. Bitawan mo ako. Parang awa mo na. May bata dito. Sigaw ni Tala, lumalaban gamit ang huli niyang lakas. Awa? Bulong ni Cheska sa tainga ni Tala habang itinutulak siya papalapit sa gilid. Wala sa bokabularyo ko yan. Sa isang iglap, tinulak siya ni Cheska ng buong puwersa. Nawalan ng balanse si Tala. Ang kanyang mga paa ay dumulas sa basang lupa. Sa sandaling iyon, bumagal ang ikot ng mundo. Nakita niya ang mukha ni Cheska na naiilawan ng kidlat, ang mukha ng tagumpay, ang mukha ng purong kasamaan. At pagkatapos, wala na siyang tinatapakang lupa. Habang bumabagsak siya sa hangin, hindi takot ang naramdaman ni Tala, kundi isang kakaibang katahimikan. Sa kanyang isipan, hindi niya nakita ang mukha ni Rico. Hindi niya narinig ang sigaw ni Imelda. Ang nakita niya ay ang mukha ng kanyang ama, si Don Mateo, na nakangiti at nakaabang sa kanya. Paalam mundo, bulong ng kanyang isip. Patawad anak ko, hindi kita na ipagtanggol. Ang malamig na tubig ng dagat ay sumalubong sa kanya ng may malakas na hampas. Nabasag ang katahimikan ng gabi sa pagbagsak ng kanyang katawan. Ang alat ng dagat ay pumasok sa kanyang ilong at bibig. Ang agos ay malakas, hinihila siya pailalim, papunta sa kadiliman, kung saan walang sakit, walang gutom, at walang pagtataksil. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Tala. Ang huli niyang nakita ay ang malabong liwanag ng buwan sa ibabaw ng tubig na papalayo ng papalayo. Ang dagat ay naging tahimik muli. Sa itaas ng bangin, pinanood ni Cheska ang mga alon sa loob ng ilang sandali. Bago siya tumalikod, sumakay sa kanyang kotse at umalis na parang walang nangyari. Ngunit sa ilalim ng tubig, sa gitna ng kadiliman, may isang pusong tumibok ng mahina. Dug-dug. Isang anino ang sumisid mula sa dilim. Isang kamay na puno ng kalyo ang umabot sa lumulutang na kamay ni Tala. Ang tadhana ay hindi pa tapos sa kanya. Ang paggising ay hindi laging biyaya. Minsan, ito ay pagbabalik lamang sa isang bangungot na mas masahol pa sa kamatayan. Nang imulat ni Tala ang kanyang mga mata, ang una niyang naramdaman ay hindi ang liwanag ng araw,
kundi ang bigat ng kanyang sariling katawan. Ang bawat kalamnan niya ay sumisigaw sa sakit, tila ba dumaan siya sa isang gilingan ng bato. Ang hangin sa paligid ay amoy pinakuluang dahon ng bayabas at lansa ng dagat, malayo sa amoy ng mamahaling pabango at air freshener ng mansyon ng mga Alcacid. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang tagiliran ang pumigil sa kanya. Napadaing siya, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging narinig niya ay isang garalgal na tunog, tila ba nalamog ang kanyang vocal cords ng asin at tubig dagat. Huwag kang gumalaw, iha. Masyado pang mahina ang katawan mo. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanyang higaan na gawa sa kawayan. Ang balat nito ay kasing kulay ng lupang tinutuyo ng araw at ang mga kamay nito ay magaspang, puno ng kalyo ng isang mangingisda. Ngunit ang kanyang mga mata ay may lambot na matagal nang hindi nakikita ni Tala. Ito si Lolo Cardo. Dahan-dahang inalalayan ng matanda ang ulo ni Tala at pinainom siya ng maligamgam na tubig mula sa isang baon ng niyog. Ang tubig ay dumaloy sa kanyang tuyong lalamunan, nagbibigay ng kaunting ginhawa sa nag-iinit niyang pakiramdam. Nang mahimasmasan, biglang bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang ulan, ang bangin, ang pagtulak ni Cheska, at ang bata. Mabilis na dumapo ang kamay ni Tala sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, puno ng takot at pag-asa. Hinaplos niya ang kanyang puson, naghahanap ng pamilyar na bigat, ng pamilyar na umbok na kanyang inaalagaan. Ngunit ang naramdaman niya ay wala. Patag, malambot, walang buhay. Tumingin siya kay Lolo Cardo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagmamakaawa, nagtatanong ng walang salita. Nasaan ang anak ko? Sabihin mong ligtas siya. Yumuko ang matanda. Ang kanyang balikat ay bumagsak, tila bapasan niya ang bigat ng mundo. Ito ang sagot na ayaw marinig ni Tala. Patawad, iha, mahinang sabi ni Lolo Cardo. Ang boses ay basag. Noong nakita kitang palutang-lutang sa bakawan 3 linggo na ang nakakaraan. Duguan ka. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, gamit ang mga halamang gamot, na iligtas kita. Pero ang bata, hindi kinaya ng anghel mo. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang sakit na naramdaman ni Tala sa sandaling iyon ay hindi pisikal. Ito ay isang uri ng sakit na tumatagos sa kaluluwa, humihiwa sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, gusto niyang sisihin ang Diyos, ang dagat at ang tadhana. Ibinuka niya ang kanyang bibig para humagulgol, para ilabas ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Ngunit dahil sa pinsala, sa kanyang lalamunan, walang tunog na lumabas. Ito ang silent scream, ang pinakamasakit na uri ng pag-iyak. Ang kanyang mukha ay namula, ang mga ugat sa leeg ay lumabas, at ang kanyang bibig ay nakabuka sa isang piping sigaw ng pag-iagpis. Ang mga luha ay bumuhos ng walang tigil, hinuhugasan ang kanyang pisngi, ngunit hindi ang kanyang sakit. Napaluhod siya sa sahig na kawayan, niyayakap ang kanyang tiyan, nag-aabang ng isang tibok na hindi na muling babalik. Pinanood siya ni Lolo Cardo nang may lungkot. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagbigay ng mga gasgas na payo, tulad ng lilipas din yan. Sa halip, lumapit siya at tinapik-tapik ang likod ni Tala. Hinayaan itong ibuhos ang lahat ng sakit. Lumipas ang ilang oras, o baka araw, hindi na alam ni Tala. Nakatulala lang siya sa kisame ng kubo, blanko ang isip. Kain ka na, iha, tawag ni Lolo Cardo. Inilapag ng matanda ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng isda at gulay sa tabi ni Tala. Pasensya ka na. Ito lang ang huli ko ngayon, pero masustansya ito. Kailangan mong magpalakas. Tinignan ni Tala ang sabaw. Umusok-usok pa ito. Naalala niya ang mga araw na siya ang nagluluto. Siya ang nagsisilbi. Siya ang naghihintay ng tirang pagkain. Ngayon, isang estranghero
na walang-wala sa buhay ang naghahandog sa kanya ng pagkain ng buong puso. Ang kaibahan ng kabutihan ng matandang ito sa kalupitan ng pamilyang Alcacid ay lalong nagpaiyak sa kanya. Kinuha niya ang kutsara nang nanginginig ang kamay. Sa bawat subo ng mainit na sabaw, naramdaman niya ang init ng pagmamahal na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Kailangan kong mabuhay, bulong ng kanyang isip. Para sa anak kong hindi ko man lang nayakap. Nang sumunod na araw, sinubukan niyang tumayo. Nakita niya ang isang maliit na basag na salamin na nakasabit sa dingding ng kubo. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Napasinghap siya sa kanyang nakita. Ang mukha na dating makinis at maamo, ngayon ay may mahabang pilat na tumatawid mula sa kanyang kilay pababa sa pisngi, marka ng matalim na bato sa ilalim ng dagat. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. Ang kanyang mga labi ay bitak-bitak. Hindi na ito si Tala. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay parang isang multo. Sa gilid ng mesa, nakita niya ang isang matalim na itak na ginagamit ni Lolo Cardo sa pangingisda. Kinuha niya ito. Ang bigat ng bakal sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Tumingin siya sa salamin. Hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na gustong-gusto ni Rico na ipasuklay sa kanya tuwing gabi, ang buhok na naging simbolo ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Sa isang mabilis na hiwa, pinutol niya ito. Ang mga hibla ng itim na buhok ay nahulog sa sahig ng kawayan, kasama ng kanyang mga luhang natuyo na. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa huling pagkakataon. Ang pilat sa kanyang muka ay hindi kapintasan. Ito ay isang mapa ng kanyang pinagdaanan. Ito ang patunay na siya ay nakaligtas. Si Tala, ang martir na asawa, ay namatay na kasama ng kanyang sanggol sa dagat. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay wala ng pangalan, wala ng nakaraan, at higit sa lahat, wala ng awa. 2 taon. 2 taon na ang lumipas mula nang lamunin ng dagat ang pangalang Tala. Sa loob ng panahong iyon, ang babaeng dating namumuhay sa takot at pagsunod ay naglaho na parang bula. Sa maliit na isla ng Isla de Fuego, kilala siya bilang Maria, isang tahimik na babaeng tumutulong sa mga mangingisda sa pagtuos ng kanilang kakarampot na kita. Ang kanyang mga kamay, na dati makinis at amoy sabon panlaba, ngayon ay magaspang na at amoy asin. Ang pilat sa kanyang mukha ay naghilom na, ngunit nagsisilbi itong araw-araw na paalala ng gabing iyon. Hindi na siya umiiyak, tila naubos na ang lahat ng luha niya sa karagatan. Isang hapon, habang nagbibilad siya ng daing sa ilalim ng matirik na araw, isang makintab na itim na sasakyan ang dumating. Ito ay isang tanawin na bihira sa kanilang lugar, kung saan puro bangka at tricycle lang ang makikita. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kubo ni Lolo Cardo. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Matangkad, kagalang-galang, at may bitbit na leather briefcase. Nakilala agad siya ni Tala kahit sa malayo. Ito si Attorney Gabriel, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang yumaong ama. Ang lalaking nagpadala ng babala sa kanya noong gabing pinalayas siya. Hindi tumakbo si Tala. Hinintay niya itong lumapit. "Senyorita Tala," bati ni Gabriel. Ang boses ay puno ng respeto at lungkot habang nakatingin sa pilat sa mukha nito. "Sa wakas nahanap din kita." "Patay na si Tala, Gabriel." Malamig na sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa dagat. "Si Maria na ang kaharap mo. Kahit anong pangalan pa ang gamitin mo, ikaw pa rin ang nag-iisang tagapagmana ni Don Mateo," sagot ng abogado. "At panahon na para malaman mo ang buong katotohanan." Sa loob ng kubo, sa harap ng isang tasa ng mainit na kape, at sa ilalim ng mausisang tingin ni Lolo Cardo, inilatag ni Gabriel ang mga dokumento. Ang ama mo, si Don Mateo, ay hindi lang basta mayaman. Siya ang may-ari ng Orion Investment Group, ang shadow fund na bumubuhay sa maraming kumpanya sa Pilipinas. Kabilang na ang Alcacid Corporation. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang pamilyang umalipusta sa kanya dahil sa pagiging
mahirap, ay nabubuhay pala gamit ang pera ng kanyang ama? Bakit? Tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa galit. Bakit hinayaan ni Papa na mangyari ito? Bakit niya ako pinakasalan kay Rico kung alam niyang ganito sila? Dahil sa isang lihim, Tala, buntong hininga ni Gabriel. Si Imelda Alcacid, siya ang dahilan. Ibinunyag ni Gabriel ang isang kwentong nakabaon sa nakaraan. Noong bata pa sila, si Imelda ay isang ambisyosang babae na nagtangkang akitin si Don Mateo para sa pera nito. Ngunit tinanggihan siya ng ama ni Tala dahil nakita nito ang itim na budhi ng babae. Napahiya si Imelda. Ang sugat sa igo nito ay hindi kailanman naghihilom. Nang malaman ni Imelda na ikaw ang anak ni Mateo, pumayag siya sa kasal niyo ni Rico. Hindi dahil gusto kanya, kundi dahil gusto niyang gumanti. Paliwanag ni Gabriel. Gusto niyang gawing alipin ang anak ng lalaking tumanggi sa kanya. Gusto niyang iparamdam sa iyo ang lahat ng hirap na naramdaman niya noong siya ay mahirap pa. Kaya kanya pinahirapan, Tala, hindi dahil sa ayaw niya sa iyo, kundi dahil sa inggit niya sa dugo na nananalaytay sa iyo. Napakuyom ang mga kamao ni Tala. Ang lahat ng pasakit, lahat ng insulto, lahat ng paghuhugas ng pinggan at paglalaba. Lahat iyon ay dahil lang sa nasugat sang ego ng isang matanda. Dahil doon, nawalan siya ng anak. At si Rico? Tanong niya. Bagamat alam na niya ang sagot. Si Rico ay isang sunod-sunuran, walang sariling isip. Ang kumpanya nila ay lubog na sa utang, Tala. Sa katunayan, ang Orion Fund na lang ang pumipigil sa mga bangko na hatakin ang mansyon at mga ari-arian nila. At ayon sa huling habilin ng iyong ama. Iniabot ni Gabriel ang isang makapal na folder. Sa oras na mapatunayan mong hindi ka nila trinato ng tama o sa oras na manganib ang buhay mo sa kanila, mapapasakamay mo na ang buong kontrol ng Orion Fund. Tinitigan ni Tala ang papel, ang kapangyarihan, ang pera, ang impluensya. Nasa kamay na niya ang lahat ng sandata para durugin sila. Pero sapat ba ito? Kinuha niya ang natatanging litrato na naitago niya. Isang litrato nila ni Rico noong kasal nila. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking minahalap-bihan niya ng buong puso. Ang lalaking nangako sa harap ng dambana na poprotektahan siya sa hirap at ginhawa. Sa litrato, nakangiti si Rico, gwapo at tila walang bahid ng kasalanan. Pero ngayon, sa mata ni Tala, ang ang ngiting iyon ay isa na lamang maskara ng isang duwag. Tala? Basag ni Gabriel sa katahimikan. May isa pang kondisyon sa huling habilin ng iyong ama. Isang kondisyon na sinulat niya para sa oras na ito. Nag-angat ng tingin si Tala. Ano yun? Sinabi ni Don Mateo, ang kapangyarihan ay isang mabigat na responsibilidad. Ibinibigay ko lang ang Orion Fund sa aking anak kung kaya niyang gawin ang nararapat. Kahit gaano pa ito kasakit. Kung pipiliin mong magpatawad, ibigay mo sa kanila ang pera at lumayo ka na. Pero kung pipiliin mong lumaban, kailangan mong sunugin ang tulay na nag-uugnay sa iyo sa nakaraan. Tumingin si Tala sa dagat. Ang mga alon ay payapa na ngayon, malayo sa bangungot ng gabing iyon. Pero sa loob niya, may bagyong nagsisimula pa lang mabuo. Naalala niya ang kanyang anak, ang walang muwang na sanggol na hindi man lang nakaranas ng yakap ng isang ama. Naalala niya ang lamig ng ulan habang pinalalayas siya. Naalala niya ang gutom habang pinapanood silang kumain. Ang pagpapatawad ay para sa mga may natitira pang pagmamahal. Siya, wala na siyang natitira, kundi abo. Kinuha ni Tala ang lighter na nakapatong sa tabi ng pakete ng sigarilyo ni Lolo Cardo. Sa isang mabilis na pitik, lumabas ang maliit na apoy. Ang dilaw na liwanag ay sumayaw sa kanyang mata. Kasing init ng galit na nararamdaman niya. Inilapit niya ang litrato sa apoy. Una niyang sinunog ang mukha ni Rico. Panoorin niya itong umitim at maging abo. Kasabay ng paglaho ng lahat ng pagtingin na meron siya para sa asawa. Sunod na nilamon ng apoy ang mukha ni Tala. Ang lumang Tala. Ang martir na Tala.
Ang tangang tala. Hindi na ako ang babaeng yon. Bulong niya habang binibitawan ang nasusunog na litrato sa buhangin. Patay na siya. Humarap siya kay Gabriel. Ang kanyang ekspresyon ay matigas. Walang bahid ng pagdududa. Ihanda mo ang mga papeles, Gabriel. Sigurado ka ba? Tanong ng abogado, bagamat may bahid ng paghanga sa kanyang boses. Kapag ginawa natin ito, wawasakin natin ang buhay nila. Mawawalan sila ng bahay, ng kumpanya, ng pangalan. Baka pati ang dangal na iniingatan ni Imelda ay madurog. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wawasakin? Tanong niya pabalik. Hindi, Gabriel. Hindi ako ang wawasak sa kanila. Ang sarili nilang kasakiman ang papatay sa kanila. Ako lang ang magsisilbing salamin. Kinuha niya ang folder ng mga utang ng Alcacid Corporation. Bilyon-bilyong piso ang nakalista doon. Ang buong buhay ni Imelda at Rico ay nakadepende sa awa ng nagmamay-ari ng papel na ito. At ngayon, ang papel na ito ay nasa kamay na ng babaeng tinapakan nila. Bilhin mo lahat. Utos ni Tala. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Lahat ng utang nila, sa bangko man o sa private lenders, gusto ko, sa akin nakapangalan ang bawat sentimo na ginagastos nila. Gusto kong hawakan ang leeg nila at dahan-dahan kong hihigpitan hanggang sa magmakaawa silang bitawan ko sila. Tumango si Gabriel, mabilis na inilabas ang kanyang laptop. Masusunod, Senyorita Mariposa. Mariposa, ulit ni Tala sa bago niyang pangalan. Ang paru-paro. Mula sa isang uod na gumagapang sa lupa, nagdaan sa dilim ng bahay-uod, at ngayon ay handa ng lumipad at ipakita ang kanyang tunay na kulay. Tumingin siya kay Lolo Cardo. Ang matanda ay tumangulang, nauunawaan ang desisyon ng kanyang anak-anakan. Maghanda ka, Gabriel, sabi ni Tala habang naglalakad pabalik sa kubo upang mag-empake. Ang hangin ay umiihip sa kanyang bagong gupit na buhok. Dahil sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong ang bawat luha na pumatak sa akin ay babayaran nila ng dugo. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa Isla de Fuego, ngunit sa puso ni Tala, ang gabi ng paghihiganti ay kasisimula pa lamang. Hindi madali ang maging diyosa. Kailangan mong sunugin ang iyong sarili upang muling mabuo bilang ginto. Sa loob ng isang pribadong klinika sa Singapore, tinitigan ni Tala ang kanyang sarili sa salamin. Ang mahabang pilat sa kanyang mukha, na dating tanda ng kanyang pagiging biktima, ay naglaho na. Salamat sa pinakamahuhusay na siruhano at sa yaman ng kanyang ama, ang kanyang balat ay bumalik sa pagiging makinis, tila porselana na hindi kailanman nabasag. Ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Wala na ang maamong tingin ng isang asawang dati naghahanap ng pansin. Ang pumalit ay ang lamig ng isang babaeng natutong maging matatag. Ang kanyang buhok ay maiksi na. Isang bob cut na nagbibigay diin sa kanyang panga at leeg. Isang istilong hindi na nagpapakumbaba, kundi nagpapahayag ng kontrol at kumpiyansa. Handa na ba kayo, Miss Mariposa? Tanong ni Gabriel habang inaayos ang kanyang kurbata sa likuran. Tumango si Tala. Hindi. Mariposa na siya ngayon. Ang Tala na kilala nila ay iniwan na niya sa nakaraan, sa baybay ng Cebu, kasama ng lahat ng sakit at kahinaan. Sa mga sumunod na linggo, sumailalim siya sa matinding pagsasanay. Hindi ito pagsasanay sa pakikipaglaban gamit ang kamao, kundi pakikipaglaban gamit ang postura at salita. Tinuruan siya kung paano maglakad nang may kumpiyansa habang suot ang 5 pulgadang stiletto. Tinuruan siya kung paano tumingin ng diretso sa mata ng kausap nang hindi kumukurap, isang tingin na kayang magpaluhod sa sino mang may itinatagong kasalanan. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang penthouse sa Manila, bumungad sa telebisyon ang isang balita na nagpakulo ng kanyang dugo. Live mula sa Manila Hotel, masayang ibinabalita ng pamilyang Alcacid ang engagement ni Rico Alcacid at Cheska del Mundo.
Ayon kay Doña Imelda, ito ang kasal ng taon na mag-aahon sa kanilang kumpanya. Sa screen, nakita niya si Rico. Nakakangiti ito habang nakaakbay kay Cheska. Si Cheska naman ay panay ang kaway. Ipinapakita ang isang malaking diamanting singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na yon, napahigpit ang hawak ni Mariposa sa kanyang baso ng wine hanggang sa muntik na itong mabasag sa kanyang palad. Kilala niya ang singsing na yon. Iyon ang solitaire diamond na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina. Matagal na itong nawawala sa vault ni Don Mateo at ngayon ay alam na niya kung sino ang kumuha. Ninakaw ito ni Imelda at ibinigay kay Cheska, ang babaeng pumatay sa apo ng may-ari ng singsing. Ang kapal ng mukha nila, ang kawalan nila ng hiya ay sagad sa buto. Gabriel, tawag ni Mariposa. Hindi inaalis ang tingin sa screen kung saan nagtatawanan ang mga alkasid. Ang boses niya ay kalmado, pero may talim na kayang humiwa ng bakal. Yes, ma'am. Sagot agad ng abogado mula sa kabilang linya. Ipadala mo na ang regalo, utos ni Mariposa. Siguraduhin mong matatanggap nila ito bago magsimula ang seremonya. Gusto kong maramdaman nila ang lamig bago dumating ang apoy. Ibinaba niya ang telepono at tumayo. Oras na. Pumasok siya sa kanyang walk-in closet. Sa gitna nito nakadisplay ang isang gown na sadya niyang ipinagawa para sa gabing ito. Hindi ito puti, hindi ito itim. Ito ay kulay dugo. Isang matingkad na pula na sumisigaw ng panganib at kapangyarihan. Dahan-dahan niyang isinuot ang bestida. Ang tela ay yumakap sa kanyang bagong hubog na katawan. Ang corset ay humigpit sa kanyang baywang, tila isang baluti. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakabalik ay hindi na ang tala na nagsusuot ng duster at apron. Ang babaeng ito ay isang reyna na handang pumatay gamit ang isang tingin. Kinuha niya ang lipstick na kasing pula ng kanyang gown. Ipinahid niya ito sa kanyang mga labi ng dahan-dahan. Bawat hagod ay parang paghahanda sa digmaan. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa kawalan. Panoorin mo si Mama. Samantala, sa Manila Hotel, abala ang lahat. Ang ballroom ay pinalamutian ng mga kristal at puting rosas. Si Doña Imelda ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Suot ang kanyang signature na Filipiniana. Ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang pamilya. Napakaganda ng inyong manugang, Doña Imelda. Puri ng isang amiga. Siyempre naman, pagmamalaki ni Imelda. Habang inaayos ang kanyang perlas, bagay na bagay sila ni Rico. Hindi tulad ng, alam mo na, yung dating basura. Nagtawanan sila ng mahina. Biglang natigil ang tawanan nang dumating ang isang delivery boy na may bitbit na isang dambuhalang flower arrangement. Hindi ito mga rosas. Ito ay mga white lilies, mga bulaklak na karaniwang nakikita sa patay. Para kanino yan? Asik ni Imelda. Nanlaki ang mga mata. Bakit may nagpadala ng bulaklak ng patay sa engagement ng anak ko? Para po kay Mr. and Mrs. Alcacid, sagot ng delivery boy. Galing daw po sa Orion Group. Natigilan si Imelda. Orion Group, ang kanilang tagapagligtas, ang kumpanyang nagpapautang sa kanila. Kinuha ni Rico ang card na nakasabit sa mga bulaklak. Binuksan niya ito habang nakasilip si Cheska at Imelda. Walang pangalan ng nagpadala. Isang pangungusap lang ang nakasulat sa magandang calligraphy na kulay pula. Ang nakaraan ay hindi nananatiling nakaraan. Handa na ba kayong magbayad? Namutla si Rico. Ang sulat kamay. Pamilyar ito. Masyadong pamilyar. Tila ba nakita na niya ang ganitong stroke ng panulat sa mga grocery list na dati niyang itinatapon? Sino ang nagpadala nito? Sigaw ni Rico. Ang takot ay gumapang sa kanyang leeg. Bago pa man makasagot ang sinuman, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Tumahimik ang musika. Napatigil ang mga waiter. Lahat ng mata ay napatingin sa entrada. Mula sa dilim ng pasilyo,
Isang babae ang humakbang papasok sa liwanag ng chandelier. Ang kanyang pulang gown ay umaagos sa sahig na parang ilog ng dugo. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng bulwagan. Wala siyang kasama. Hindi niya kailangan ng escort. Ang dala lang niya ay isang clutch bag na naglalaman ng kanilang kinabukasan at isang ngiti na kayang magpayelo ng impyerno. Huminto siya sa gitna ng red carpet. Tumingin siya diretso sa entablado kung saan nakatayo ang nanginginig na sina Rico, Cheska at Imelda. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang sunglasses at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Rico ay nanlaki sa gulat at takot. Ang baso ng champagne na hawak ni Imelda ay dumulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Hindi ito pwedeng mangyari. Patay na siya. Ngunit narito siya, buhay na buhay, at mas maganda pa kaysa sa anumang alaala. Ngumiti si Mariposa. Magandang gabi, pamilya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit nakakamatay. Huli na ba ako sa party? Ang katahimikan sa loob ng grand ballroom ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nakapula na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Tila isang reyna na dumating upang bawiin ang kanyang trono. Si Rico, ang unang nakabawi mula sa pagkakastatwa. Humakbang siya pababa ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, punong-puno ng pagdududa at takot. Ang mukha ng babaeng ito, ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang ilong, imposibleng magkamali siya. Tala? Bulong ni Rico. Ang boses ay nanginginig. Ikaw ba yan? Ngumiti si Mariposa. Hindi ito ang mahiyain at matamis na ngiti ng asawang kanyang inapi. Ito ay isang nangiti na kasing lamig ng yelo at kasing talas ng labaha. Excuse me? Sagot ni Mariposa sa isang matatas at sopistikadong Ingles. Ang tono ay puno ng pagtataka na para bang napagkamalan lang siya. I think you've mistaken me for someone else, Mr. Alcacid. My name is Mariposa, Mariposa Mondragon. Napaatras si Rico. Ang boses ay magkahawig, pero ang aura ay ibang-iba. Ang tala na kilala niya ay laging nakayuko, laging humihingi ng tawad. Ang babaeng ito ay nakataas ang noo. Tila hindi marunong yumuko kahit kanino. Mabilis na bumaba si Doña Imelda, sinusubukang iligtas ang kahihiyan ng pamilya. Hinila niya ang laylayan ng kanyang Filipiniana at hinarap ang intruder. Security! Sigaw ni Imelda, bagamat halata ang panginginig sa kanyang boses. Sino ang nagpapasok sa babaeng ito? This is a private event. Ilabas niyo siya. Huwag kayong mag-abala. Kalmadong sagot ni Mariposa. Tinaas niya ang kanyang kamay at ang 2 security guard na akmang lalapit ay biglang huminto. Sa likod ni Mariposa, pumasok si Attorney Gabriel kasama ang 4 na bodyguard na mas malalaki at mas mukhang propesyonal kaysa sa mga tanod ng hotel. Hindi niyo pwedeng paalisin ang taong nagbabayad ng party na ito. Dagdag ni Mariposa habang dahan-dahang naglalakad palapit kay Imelda. Anong ibig mong sabihin? Asik ni Cheska, kumakapit sa braso ni Rico. We paid for this. Rico is the CEO. Tumawa ng mahina si Mariposa. Isang tawa na parang musika pero nakakakilabot pakinggan. Oh honey, you really think so? Binalingan niya si Imelda. Doña Imelda, bakit hindi mo ipakilala ang tunay na may-ari ng Alcacid Corporation, ang chairman ng Orion Investment Group, na siya ring may hawak ng 60% ng inyong mga utang? Namutla si Imelda. Ang dugo sa kanyang muka ay tila hinugot lahat. Orion Group, ang misteryosong kumpanya na sumalo sa kanila noong palubog na sila. Ang kumpanyang akala niya ay kakampi. Ikaw? Utal na tanong ng matanda. Ikaw ang chairman? Ako nga, sagot ni Mariposa. Inilahad niya ang kanyang kamay, tila makikipag-shake hands. Nag-aalangan. Inabot ni Imelda ang kanyang kamay.
Nanginginig ito at pawis na pawis. Ngunit bago pa man magdikit ang kanilang mga palad, binawi ni Mariposa ang kanyang kamay. Sa halip, dumukot siya ng isang puting panyo mula sa kanyang clutch bag at inilapag ito sa nanginginig na palad ni Imelda. Pawis na pawis ka, senyora, bulong ni Mariposa, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Ang kanyang tono ay puno ng pandidiri. Mukhang kinakabahan ka. May tinatago ka bang kasalanan? Napasinghap ang mga bisita. Ito ang unang pagkakataon na may bumastos kay Imelda Alcacid ng harap-harapan. Pulang-pula ang mukha ng matanda sa hiya, pero hindi siya makagalaw. Hawak ni Mariposa ang leeg nila sa pinansyal. Binalingan naman ni Mariposa si Cheska. Tinitigan niya ang diamanteng singsing sa daliri nito. Lumapit siya ng sobrang lapit hanggang sa maamoy ni Cheska ang mamahaling pabango ni Mariposa. Amoy ng black orchid at tagumpay. Congratulations! Bati ni Mariposa. At pagkatapos, yumuko siya at bumulong sa tainga ni Cheska. Ang ganda ng singsing, pero mag-ingat ka. Baka multuhin ka ng tunay na may-ari niyan. Mabigat ang dugo sa kamay, Cheska. Nanlaki ang mga mata ni Cheska. Nabitawan niya ang kanyang wine glass. Ang pulang likido ay tumapon sa kanyang puting bestida na parang mantsa ng dugo. Anong sinabi mo? Nanginginig na tanong ni Cheska. Ngumiti lang si Mariposa at tumalikod. Naglakad siya pabalik sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono mula sa MC na tulala pa rin. Good evening, ladies and gentlemen, panimula ni Mariposa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng otoridad. I am Mariposa Mondragon, and I am here to make a very special announcement regarding the Alcacid family. Tumingin siya kay Rico na parang isang basang sisiw sa gilid dahil sa hindi pagbabayad ng Alcacid Corporation sa kanilang mga obligasyon sa Orion Group sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Huminto siya sandali para damhin ang takot sa silid. Ikinululungkot kong ipaalam na simula bukas, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang ito, ang kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga bank account, at ang mansyon na tinitirhan nila ay mapapasailalim na sa foreclosure. Nagkaroon ng bulungan sa buong paligid. Ang mga amiga ni Imelda ay nagtakip ng bibig. Ang mga business partners ay naglabasan ng telepono. You have 30 days to vacate the premises. Pagpapatuloy ni Mariposa, nakatingin diretso sa mata ni Imelda na ngayon ay napaupo na sa silya dahil sa panghihina. 30 days! I suggest you start packing instead of partying. Ibinaba ni Mariposa ang mikropono. Ang tunog nito ay parang hatol ng kamatayan sa reputasyon ng mga Alcacid. Nagsimulang magkagulo ang mga bisita. Si Imelda ay hinimatay o nagkunwaring hinimatay at sinalo ng mga waiter. Si Cheska ay umiiyak, pilit na pinupunasan ang mantsa sa kanyang damit. Si Rico ay nakatayo lang, nakatingin kay Mariposa na parang nakakita ng multo. Naglakad palabas si Mariposa. Hindi siya lumingon. Ang tunog ng kanyang takong ay parang musika ng tagumpay. Sa labas ng hotel, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim. Nagsisimula pa lang tayo, bulong niya sa sarili. Habang sumasakay sa kanyang limousine, sa loob ng sasakyan, tinanggal niya ang kanyang maskara ng katapangan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Nakita niya ang takot sa mata ni Rico. Nakita niya ang hiya sa mukha ni Imelda. Masarap palang maningil. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga daga, kapag nasusukol, ay nangangagat. At kailangan niyang maging handa sa ganti ng mga Alcacid. Ang mansyon ng mga Alcacid ay tila isang barkong lumulubog. Ang mga katulong ay nagbubulungan sa mga sulok. Takot na mawala ng trabaho. Si Doña Imelda ay nakakulong sa kanyang kwarto, hindi makausap, habang ang telepono ay walang tigil sa pagtunog mula sa mga bangko at creditors
na naghahabol ng bayad. Ngunit si Rico, sa gitna ng kaguluhan, ay may ibang plano. Naniniwala siyang ang lahat ng problema ay nadadaan sa usapan o sa kanyang kaso, sa kanyang charms, na never pang pumalya sa mga babae. Tinawagan niya si Mariposa. "Hello?" Sagot ng malamig na boses sa kabilang linya. "Miss Mondragon," panimula ni Rico, ginagamit ang kanyang pinakamalambing na boses. "I think we started on the wrong foot. Gusto ko sanang bumawi. Can I buy you dinner? Pag-usapan natin ang utang. At baka may iba pang paraan para masettle ito." Sa kabilang linya, napangiti si Mariposa habang hinihimas ang kanyang pusa sa kanyang opisina. Heto na ang daga, kusanang lumalapit sa patibong. "Dinner?" Sagot ni Mariposa, kunwari ay nag-iisip. "Sige, Mr. Alcacid. I'm free tonight. Meet me at La Casa." La Casa. Napahinto si Rico. Iyon ang paboritong restaurant ni Tala noong nabubuhay pa ito. Isang simpleng restaurant na may pinakamasarap na seafood paella. Nagkataon lang ba ito? O sadyang mapaglaro ang tadhana? Kinagabihan, dumating si Rico sa restaurant suot ang kanyang pinakamahal na suit. Dala niya ang isang bouquet ng red roses. Nang makita niya si Mariposa sa dulong mesa, muntik na niyang mabitawan ang mga bulaklak. Napakaganda nito. Nakasuot si Mariposa ng isang itim na dress na nagpapakita ng kanyang mapuputing balikat. Ang kanyang buhok ay nakataas. Ipinapakita ang kanyang mahabang leeg. Pero ang mas nakakapukaw ng pansin ay ang kanyang pabango. Nang lumapit si Rico para humalik sa pisngi nito, naamoy niya ito. Sampagwita, ang paboritong bulaklak ni Tala. "You look familiar," bulong ni Rico. Nalilito ang kanyang pandama. Ang mata ay kay Mariposa, pero ang alaala ay kay Tala. "I get that a lot," sagot ni Mariposa nang hindi tumitingin sa kanya. Tinanggap niya ang mga bulaklak at agad itong ibinigay sa waiter. "Pakilagay sa vase. Or better yet, ibigay mo sa kusina. Baka kailangan nila ng dekorasyon." Napahiya si Rico pero pilit nang ngumiti. Umupo siya sa tapat ni Mariposa. "So, tungkol sa utang." Simula ni Rico. "Mamaya na yan." Putol ni Mariposa. "Kumain muna tayo. I ordered for us." Dumating ang waiter, dala ang mainit na seafood paella. Ang amoy ng hipon, alimango, at pusit ay bumalot sa mesa. Namutla si Rico. "Is there a problem?" Tanong ni Mariposa. Humihigop ng wine habang nakatingin sa kanya ng inosente. "Ah, Miss Mondragon," napalunok si Rico. "I'm allergic ako sa hipon. Namamaga ang lalamunan ko kapag nakakain ako nito." Ibinaba ni Mariposa ang kanyang baso. Ang tunog ng baso sa mesa ay tila isang hatol. "Talaga?" tanong niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Sayang naman. Akala ko pa naman gusto mo ang lahat ng mamahalin. Hipon, alahas, babae. Di ba mahilig kang kumuha ng hindi sa'yo, Mr. Alcacid?" Nanigas si Rico. Ang paraan ng pagtingin ni Mariposa ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Tila ba alam nito ang lahat? "Sino ka ba talaga?" Seryosong tanong ni Rico. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. "Bakit alam mo ang mga bagay na iyon?" Lumapit si Mariposa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ni Rico. "Ako ang bangungot na ginawa mo, Rico," bulong niya. Bago pa makasagot si Rico, biglang nagring ang cellphone ni Mariposa. Tiningnan niya ito at ngumiti. "Oops, I have to go. Enjoy your dinner. Don't worry, bayad na yan. Parang awa ko na sa'yo." Tumayo si Mariposa at naglakad palabas. Iniwan si Rico na naguguluhan, takot at gutom sa harap ng pagkaing papatay sa kanya. Ngunit hindi alam ni Rico, may isa pang pares ng mata ang nakamasid sa kanila mula sa labas. Si Cheska. Nakatago siya sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagbibigay ng bulaklak. Nakita niya ang paglapit ng mukha ni Mariposa kay Rico.
Ang selos ay parang asidong tumutunaw sa kanyang utak. Alam niyang peke lang ang pagkatao niya bilang anak ng senador. Alam niyang kapag nawala si Rico, mawawala ang lahat sa kanya. At ang babaeng ito, ang mariposa na ito, ay inaagaw ang kanyang gintong tiket. Hindi, hindi ako papayag, bulong ni Cheska sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang bote ng muriatic acid na binili niya sa hardware kanina. Sinundan niya ang sasakyan ni Mariposa. Huminto ang sasakyan ni Mariposa sa tapat ng Orion Tower. Bumaba ito at naglakad papunta sa lobby. Walang tao. Madilim na ang paligid. Ito na ang pagkakataon. Bumaba si Cheska sa kanyang kotse. Suot ang isang hoodie at maskara. Tumakbo siya palapit kay Mariposa habang hawak ang bote ng asido. Ang kanyang puso ay puno ng puot. Sisirain niya ang mukha ng babaeng ito. Sisiguraduhin niyang wala nang titingin pa dito kahit kailan. Mamatay ka na, sigaw ni Cheska habang akmang isasaboy ang likido. Ngunit bago pa man tumalsik ang asido, isang malakas na kamay ang humablot sa pulsuhan ni Cheska. Ang bote ay tumalsik sa ere at bumagsak sa semento, nagbubuga ng mausok at masangsang na likido na tila nanunuot sa bawat hibla ng hangin. Marahang umusok ang semento kung saan tumulo ang asido. Isang babala ng pinsalang, dapat sana ay dumapo sa mukha ni Mariposa. Si Lolo Cardo, ang matandang mangingisda na nagligtas sa kanya sa Cebu, na ngayon ay nakasuot ng uniforme ng isang head of security, ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Cheska. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay hindi natitinag, tila bakal na nagbabantay sa kanyang anak-anakan. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako, sabi. Pagpipiglas ni Cheska, ang kanyang maskara ay nalaglag na, inilalantad ang mukhang puno ng baliw na galit. Dahan-dahang humarap si Mariposa. Walang bahid ng gulat o takot sa kanyang mukha. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag at itinapat ito kay Cheska. Tingnan niyo ang soon-to-be Mrs. Alcacid. Malamig na wika ni Mariposa habang kinukunan ng video ang nanginginig na si Cheska. Ang ganda ng ngiti sa mga dyaryo, pero ang puso ay puno ng lason, literally. Wawasakin kita, inagaw mo si Rico, inagaw mo ang lahat sa akin. Sigaw ni Cheska, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Lumapit si Mariposa. Sapat lang upang maamoy niya ang takot na namumuo sa bawat butil ng pawis ni Cheska. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng parking lot, ang anino ni Mariposa ay tila isang dambuhalang ibon na nakatitig sa kanyang huli. Inagaw. Pag-uulit ni Mariposa, ang boses ay malumanay, ngunit may talim na parang labaha. Hindi mo maaaring agawin ang isang bagay na wala namang halaga. Cheska, si Rico, he's not a prize. He's a debt. At sa pagkakataong ito, ako ang maniningil. Tumingin si Mariposa sa basag na bote sa semento. Ang usok mula sa asido ay dahan-dahang naglalaho, ngunit ang mantsa nito sa semento ay mananatili, katulad ng mantsa ng krimeng ginawa ni Cheska sa Cebu. Gusto mong sirain ang mukha ko? Tanong ni Mariposa, sabay haplos sa kanyang sariling pisngi. Nararamdaman pa rin niya ang multo ng pilat na naroon dati, ang hapdi ng tubig alat, at ang huling sipa ng kanyang anak bago ito nawalan ng buhay. Too late, Cheska. Sinira mo na ako noon pa. At ang nakikita mo ngayon, ito ang version ko na nilikha mo. Sino ka ba talaga? Histerikong sigaw ni Cheska. You're just a gold digger. Akala mo ba matatakot mo ako? My father is sa senator. Isang tawag ko lang, mabubulok ka sa kulungan. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mariposa. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Senator? O baka naman isang mangingisda sa isang liblib na probinsya na matagal mo nang itinakwil? Nanigas si Cheska. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Paano? Paano mo nalaman? May mga lihim na hindi kayang ibaon ng mamahaling damit at pekeng diploma. Cheska.
Bulong ni Mariposa. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapulis. Sa ngayon, I want you to go home. Gusto kong panoorin mo ang bawat balita. Gusto kong maramdaman mo ang bawat segundong lumilipas habang hinihintay mo ang pagbagsak ng iyong kahariang gawa sa buhangin. Binitawan ni Lolo Cardo ang braso ni Cheska nang may pandidiri. Napaupo si Cheska sa semento, malapit sa talsik ng asido, habang humahagulgol sa takot at galit. Let's go, Lolo, sabi ni Mariposa. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang sasakyan nang hindi man lang nililingon ang babaeng nagtangka sa kanyang buhay. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Mariposa. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y matigas, ay nagsimulang manginig ng bahagya. Hindi ito takot. Ito ang bigat ng nakaraan na unti-unti niyang binubuhat upang ihampas sa kanyang mga kaaway. Maayos ka lang ba, iha? Tanong ni Lolo Cardo habang nagmamaneho. Opo, Lolo, sagot ni Mariposa, tumitingin sa labas ng bintana, kung saan mabilis na dumadaloy ang mga mailaw ng lungsod. Kailangan lang nating bilisan. The mouse is cornered. Ngayon, oras na para palabasin ang tunay na demonyo. Kinuha ni Mariposa ang kanyang tablet at binuksan ang isang file. Sa screen, lumitaw ang litrato ng isang matandang lalaki na may suot na kupas na t-shirt. Ang tunay na ama ni Cheska. Ang susunod na hakbang ng kanyang plano ay hindi lang sisira sa reputasyon ni Cheska, kundi wawasak sa huling pag-asa ng pamilyang Alcacid na makabangon. Ngunit bago niya maipatay ang screen, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko kung sino ka tala, at alam ko kung ano ang ginawa mo sa Cebu. Magkita tayo. Ang puso ni Mariposa ay tila huminto sa pagtibok. May ibang nakakaalam, may ibang nanonood sa dilim, at ang taong ito ay hindi kabilang sa kanyang plano. May mga lihim na kahit gaano mo palagyan ng pabango, darating ang araw na mangangamoy din ang kabulukan nito. Ang mensaheng natanggap ni Mariposa sa kanyang telepono ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina, bago ang nakatakdang press conference, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot kay Cheska o kay Doña Imelda. Ito ay dahil sa multo ng Cebu, ang tanging kabanata ng kanyang buhay na pilit niyang ibinaon sa ilalim ng dagat. Sino ang nakakaalam? Si Gabriel? Hindi. Tapat ang abogado sa kanya. Si Lolo Cardo? Imposible. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang puso. Nararamdaman niya ang pananakit ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay tila nagpapaalaala sa kanya na sa kabila ng yaman at ganda, siya pa rin ang sugatang si Tala. Ngunit mabilis niyang pinahid ang isang luhang muntik ng pumatak. Walang puwang ang kahinaan sa gabing ito. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling suite sa Manila Hotel, nagkakagulo ang mga Alcacid. Rico, kailangan mong gumawa ng paraan, sigaw ni Doña Imelda habang pilit na kinakapalang makeup sa kanyang maputlang mukha. Hindi tayo pwedeng mapalayas. Saan tayo pupunta? Sa kalsada? This is your fault. Pinabayaan mong kontrolin ng babaeng, yan ang kumpanya natin. Ma, stop it! Ganti ni Rico. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat. I'm doing my best. Cheska promised me that her father will help us. Nasaan na ang mga koneksyon niya? Napatingin ang mag-ina kay Cheska na kanina pa nakatulala sa bintana. Ang kanyang mga mata ay namamaga mula sa pag-iyak pagkatapos ng nangyari sa parking lot. Hon, lumapit si Rico at hinawakan ang kamay ni Cheska. Talk to your dad. Tell him we need the senator's influence now. Si Mariposa, sisirain niya tayo sa press conference mamaya. Napalunok si Cheska. Ang bawat salitang senator ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Paano niya sasabihin na ang kanyang ama ay hindi isang makapangyarihang politiko, kundi isang lasenggong mangingisda na matagal na niyang itinakwil sa isang maliit na baryo
Sa Pangasinan, "Don't worry," utal na sagot ni Cheska. I already called him. On the way na ang tulong. Dumating ang oras ng press conference. Ang ballroom ng Orion Tower ay puno ng mga mamamahayag. Lahat ay naghihintay sa anunsyo ng Orion Group tungkol sa kinabukasan ng Alcacid Corporation. Pumasok si Mariposa sa entablado. Suot niya ang isang asul na business suit na nagpapakita ng kanyang otoridad. Sa gilid, nakaupo ang pamilyang Alcacid, pilit na nagpapanggap na maayos ang lahat para sa harap ng kamera. "Good morning, everyone," simula ni Mariposa. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at puno ng talim. "Tonight, we are here not just to talk about business but to talk about integrity." Tumingin siya kay Cheska na nakayuko sa gilid ni Rico. Maraming nagsasabi na ang Alcacid Corporation ay babangon dahil sa pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilya. Pagpapatuloy ni Mariposa, "The Alcacids and the daughter of Senator Del Mundo." Nagkaroon ng bulungan sa paligid. "But what if I tell you," ngumiti si Mariposa ng mapait, "na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, na ang babaeng pinagmamalaki niyo bilang tagapagligtas ay isa lamang mahusay na manlilinlang?" "What are you talking about?" Tumayo si Doña Imelda, hindi na nakapagpigil. "You're just jealous because Cheska is high class. Hindi tulad mo na kung sinong pulubi lang." Ngumiti si Mariposa at tumango sa kanyang mga bodyguard. Ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang ingay ng mga sapatos sa sahig ay kumuha ng atensyon ng lahat. Dalawang matanda ang pumasok. Sila ay nakasuot ng malinis pero kupas na damit. Ang lalaki ay may balat na sunog sa araw at ang babae ay may mga kamay na bakas. Ang hirap ng pagtatrabaho sa bukid. Bakas sa kanilang mga muka ang takot at hiya habang nakatitig sa marangyang paligid. Nang makita sila ni Cheska, napatayo siya at napaatras. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. "Sino sila?" tanong ni Rico, nalilito. "Sila," turo ni Mariposa sa dalawang matanda. Ang tunay na mga magulang ni Cheska. Hindi sila politiko. Sila ay mga simpleng tao mula sa Pangasinan na pinadalhan ng anak nila ng sulat na nagsasabing patay na siya para lang makapagsimula siya ng bagong buhay sa Maynila gamit ang pekeng pangalan. "Cheska?" Tawag ng matandang babae. Ang boses ay nanginginig at puno ng pighati. "Anak, ikaw ba ayan? Akala namin wala ka na." Tumayo ang mga reporter at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang ingay ng mga camera flash ay tila mga kidlat na tumatama kay Cheska. "Hindi ko sila kilala," sigaw ni Cheska. Pilit na tinatago ang kanyang mukha. Rico, don't believe her. Pinabayaran lang niya ang mga taong yan para sirain ako. "Anak, paanong hindi mo kami kilala?" Hikbi ng matandang lalaki, inilabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. "Heto ang litrato mo noong graduate ka ng high school sa probinsya. Heto ang peklat sa braso mo na nakuha mo noong bata ka pa." Lumapit si Mariposa kay Cheska. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang kamay ni Cheska at itinaas ito. Ipinapakita ang peklat na sinasabi ng matanda. "The mask is off, Cheska," bulong ni Mariposa. "O baka gusto mong tawagin kitang Maricel? Maricel Panganiban, ang babaeng nagnakaw ng pagkatao ng iba para lang makatapak sa itaas." Nabitawan ni Rico ang kamay ni Cheska. Tumingin siya sa kanyang mapapangasawa ng may pandidiri. "Lahat ba ng sinabi mo? Lahat ba ng tungkol sa pamilya mo? Peke lang." "Rico, please. Mahal kita." Pagmamakaawa ni Cheska. Pero huli na. Binalingan ni Rico si Doña Imelda na ngayon ay tila hihimatayin na sa tindi ng kahihiyan. Ang mga amiga nito sa audience ay nagsimula ng mag-alisan, pilit na umiiwas na madamay sa iskandalo. "This is a disgrace!" sigaw ni Doña Imelda
bago tuluyang mawalan ng malay sa kanyang upuan. Pinanood ni Mariposa ang lahat ng kaguluhan ng may halong lungkot at tamis. Nakita niya ang pagguho ng lahat ng pinaghirapang itayo ni Imelda at Rico. Ngunit nang tumingin siya sa dalawang matanda na ngayon, ay umiiyak sa gilid. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso. Ang mga magulang na ito ay walang kasalanan. Biktima rin sila ng kasakiman ng kanilang anak. Lumapit siya sa matandang babae at hinawakan ang kamay nito. "Patawad po," bulong niya. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng tunay na pagkatao sa gitna ng kanyang paghihiganti. Nauunawaan niya ang sakit ng isang magulang na nawalan ng anak dahil siya mismo ay nawalan din. Nang matapos ang press conference, habang ang mga alkasid ay kinakaladkad palabas ng hotel ng mga security at reporters, naiwan si Mariposa sa entablado. Vindicated, tagumpay, ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang. Pagbalik niya sa kanyang dressing room, isang itim na envelope ang nakapatong sa kanyang mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang piraso ng tuyong damong dagat at isang maikling sulat. "Maganda ang palabas mo ngayon, Tala, pero baka nakalimutan mong may isang bangkay pang hindi natatagpuan sa Cebu. Magkita tayo sa lumang simbahan bukas ng gabi. Mag-isa ka lang. Kung hindi, lahat ng ito ay maglalaho sa isang iglap." Nanlamig ang buong katawan ni Mariposa. Ang tuyong damong dagat. Iyon ang huling bagay na hawak niya bago siya mawalan ng malay sa dalampasigan. May nakakita sa kanya noong gabing iyon. At ang taong iyon ay handa ng sumingil. Ang amoy ng luma at maalikabok na simbahan ng San Sebastian ay tila sumasakal sa lalamunan ni Mariposa. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bakanting upuan, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng kanyang sariling mga hakbang na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang sikat ng buwan na dumadaan sa mga bintana ay nagbibigay ng mahahabang anino na tila mga multo ng nakaraan. Sa harap ng altar, may isang lalaking nakaupo. Nakasuot ito ng kupas na jacket at nakayuko. Paglapit ni Mariposa, dahan-dahang nag-angat ng tingin ng lalaki. Ang kanyang muka ay puno ng wrinkles at ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding pagsisisi. "Sino ka?" tanong ni Mariposa. Ang boses ay matatag, pero may bakas ng kaba. "Ako ang driver ni Doña Imelda noong gabing iyon sa Cebu," sagot ng lalaki. Ang boses ay paos at nangangatal. "Inutusan niya akong siguraduhin hindi ka na makakaalis sa dalampasigan, pero noong nakita kong tinulak ka ni Cheska, hindi ko kaya. Tumakas ako. Pero bago yon, may naitago ako. Isang bagay na hindi alam ni Imelda." Inabot ng lalaki ang isang maliit na voice recorder. Nandyan ang pag-uusap nila ni Doña Imelda bago mangyari ang aksidente. Hindi lang ang pagpapaalis sa iyo ang binalak nila. Nandyan din ang pag-amin ni Imelda tungkol sa nangyari sa ama mo. Nanginig ang mga kamay ni Mariposa habang hinahawakan ng recorder. Pagpindot niya ng button, ang boses ni Imelda ay malinaw na umalingaw-ngaw. "Hindi na mahalaga kung paano namatay si Mateo. Ang mahalaga, sa akin napunta ang susi ng kumpanya. At ang anak niya, sisiguraduhin kong magdusa siya sa kamay ko, gaya ng pagtanggi sa akin ng ama niya." Nabitawan ni Mariposa ang recorder. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Hindi lang siya inapi. Ang babaeng iyon ang may kinalaman sa pagkawala ng kanyang ama. Lahat para sa pera at paghihiganti. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin ngayon?" tanong ni Mariposa. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Dahil malapit na akong mawala, Senyorita," sagot ng lalaki. "Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong maitaguyod ang katotohanan bago ako tuluyang humarap sa aking kapalaran." Umalis si Mariposa sa simbahan na may daladalang bagong ebidensya. Hindi na ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa katarungan para sa kanyang ama. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Alcacid ay tila isang ghost town.
Ang mga gamit ay may mga sticker na ng foreclosed. Ang mga painting sa dingding ay wala na. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Imelda sa isang lumang silya. Yakap-yakap ang kanyang huling mamahaling bag. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mariposa kasama ang mga pulis. "Anong ginagawa mo dito?" Sigaw ni Imelda, pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga tuhod. "Huwag mong sabihing kukunin mo pati ang silyang ito. Wala ka bang puso?" Lumapit si Mariposa. Bawat hakbang ay puno ng bigat. Huminto siya sa harap ng matanda at dahan-dahang tinanggal ang kanyang sunglasses. "Kamusta, Mama?" Bulong ni Mariposa. "Na-miss mo ba si Tala?" Nanigas si Imelda. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat. "Tetala? Imposible. Patay ka na. Nakita kitang nahulog." Sa kasamaang palad, hindi ako tinanggap ng dagat, Mama. Ngumiti si Mariposa ng mapait. "Binalik ako ng mga alon para tapusin ang sinimulan mo." "You're a ghost! Umalis ka dito!" Histerikong sigaw ni Imelda. Pilit na itinataboy ang anino ni Mariposa. "Hindi ako ang ghost, Mama," sabi ni Mariposa habang inilalabas ang voice recorder. "Ang mga kasalanan mo ang siyang bumabalik sa iyo ngayon." Ipinatugtog ni Mariposa ang recording habang naririnig ni Imelda ang sarili niyang boses na umaamin sa krimen. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. "Imelda Alcacid, you are under arrest for the murder of Don Mateo Mateo and for the attempted murder of Tala Mateo," sabi ng pulis habang nilalapitan ang matanda. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Aksidente lang yun," sigaw ni Imelda pero wala nang nakikinig. Sa tindi ng shock at galit, biglang napatigil si Imelda. Ang kanyang kaliwang bahagi ng muka ay biglang bumagsak at ang kanyang braso ay nawalan ng lakas. Ang kanyang mga mata ay tumirik at ang kanyang pananalita ay naging garalgal. Ug. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Inatake siya ng stroke. Ang karma ay hindi na naghintay pa ng hatol ng korte. Dumating ito sa anyo ng sarili niyang katawan na tumalikod sa kanya. Pinanood ni Mariposa habang isinasakay si Imelda sa stretcher. Ang reyna na dating mapagmataas, ngayon ay hindi na makapagsalita, hindi na makagalaw, at tila isang sanggol na walang laban. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mariposa ang isang chewing rosaryo na nalaglag mula sa bag ni Imelda. Pinulot ito ni Mariposa. Lumapit siya sa stretcher ni Imelda bago ito isakay sa ambulansya. Inilagay niya ang rosaryo sa nanginginig na kamay ng matanda. "Magdasal ka, Mama," bulong ni Mariposa. Ang boses ay puno ng awa pero walang bahid ng pagpapatawad. "Baka sakaling sa susunod mong buhay, matutunan mo kung ano ang ibig sabihin ng pamilya." Ito ang kanyang golden moment. Hindi siya bumaba sa level ni Imelda sa pamamagitan ng pananakit ng pisikal. Pinili niyang iwan ang matanda sa piling ng sarili nitong multo. Habang paalis ang ambulansya, lumapit si Rico. Nakita niya ang lahat. Nakita niya si Tala. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang ina. "Tala!" Tawag ni Rico. Ang boses ay puno ng pighati at panghihinayang. "Patawarin mo kami. Hindi ko alam na ganoon ang ginawa ni Mama." Tinitigan siya ni Mariposa. "Alam mo o hindi, Rico, hinayaan mo itong mangyari. Ang katahimikan mo noong gabing pinalayas ako ay kasing lala ng sigaw ng ina mo." Tumalikod si Mariposa at naglakad palayo sa mansyong dati niyang itinuring na tahanan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang anino ni Imelda ay wala na. Ang huling balakid sa kanyang paghilom ay gumuho na kasabay ng dangal ng mga Alcacid. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Mariposa
na ang tunay na laban ay hindi ang pagpabagsak sa kaaway, kundi ang pagpuno sa bakanting puwang sa kanyang puso na iniwan ng kanyang anak. Ang ulan ay tila may sariling memorya. Sa gabing ito, muling bumuhos ang langit ng may tindi na katulad ng gabing pinalaya si Tala mula sa mansyon ng mga Alcacid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Tala ang nasa labas ng gate na nanginginig sa lamig. Sa loob ng kanyang bagong tahanan, isang modernong mansyon na puno ng liwanag at init, nakatayo si Mariposa sa harap ng malaking bintana. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa, pinapanood ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay sapat na upang marinig niya ang sarili niyang paghinga. Malayo ito sa ingay ng pang-aalipusta na dati niyang kinagisnan. Isang itim na anino ang nakita niya sa labas ng kanyang gate. Isang lalaki, basang-basa, nakaluhod sa semento, at tila walang pakialam kung tamaan man siya ng kidlat. Si Rico. Dahan-dahang lumabas si Mariposa. Hawak niya ang isang itim na payong. Ang kanyang bawat hakbang ay kalmado at may dignidad. Nang makarating siya sa gate, hindi niya ito binuksan. Hinayaan niya ang bakal na rehas na magsilbing hangganan ng kanilang mga mundo. Bulong ni Rico nang makita ang anino ng babae. Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay puno ng putik, ulan, at luha. Ang dating makisig na CEO ay mukha ng taong grasa na nawalan ng lahat. Tala, alam kong nandyan ka. Patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. Hindi sumagot si Mariposa. Tinitigan lang niya ang lalaking dati niyang sinasamba. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat nito, ang pamumula ng mga mata na dati puno ng pagmamataas. Ngayong wala na si Mama. Ngayong nalaman ko na ang lahat ng kasamaang ginawa nila. Nagsisisi ako, Tala. Hagulgol ni Rico. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mariposa sa pagitan ng mga rehas. Nabulag ako. Akala ko, ginagawa ko ang tama para sa pamilya natin. Pero ikaw pala ang kailangan ko. Mahal kita, Tala. Bumalik ka na sa akin. Magsimula tayo ulit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariposa. Isang ngiti na puno ng pagkaawa, ngunit walang pagmamahal. Magsimula ulit? Tanong ni Mariposa. Ang boses ay malumanay, ngunit kasing lamig ng ulan. Rico, noong gabing pinalayas mo ako sa gitna ng unos, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Noong sinampal mo ako sa harap ng kabit mo, nasaan ang pangako mong poprotektahan mo ako? Nagkamali ako, alam ko. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Sigaw ni Rico. Pilit na isinisiksik ang kanyang mukha sa bakal. Hindi na babayaran ng sorry ang buhay ng anak ko, Rico. Ang boses ni Mariposa ay biglang naging matigas. Ang batang iyon, ang batang itinanggi mo at hinayaan mong mamatay sa dagat. Iyon ang huling pagkakataon mo. Noong nawala siya, nawala na rin ang lahat ng ugnayan natin. Kinuha ni Mariposa ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at inilabas ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rico noong kasal nila. Isang mumurahing singsing na dati niyang iniingatan na parang ginto. Ito, sabi niya. Sabay hulog sa singsing sa tapat ng mukha ni Rico. Ito ang simbolo ng katangahan ko. Itago mo yan. Ipagbili mo kung kailangan mo ng pera para sa pamilya mo. Dahil para sa akin, isa na lang itong piraso ng bakal na walang halaga. Tala, huwag mo akong iwan ng ganito. Pagmamakaawa ni Rico, yakap-yakap ang singsing sa gitna ng putik. Wala na akong matuluyan. Kinuha na ng bangko ang lahat. Si Mama ay nasa ospital at hindi na nakakaalala. Tulungan mo ako. Huminga ng malalim si Mariposa. Ito ang golden moment ng kanyang paglaya. Nakikita niya ang paghihirap ni Rico at sa unang pagkakataon, wala siyang nararamdamang galit. Wala na rin siyang nararamdamang sakit. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa kanyang misyon.
Rico, tignan mo ako. Utos ni Mariposa. Napatingin si Rico sa kanya. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na si Tala. Sabi ni Mariposa nang may paninindigan. Si Mariposa na ako. Ang babaeng binuo ang sarili mula sa mga pirasong dinurog nyo. Hindi kita tutulungan dahil sa pag-ibig. Tutulungan kita dahil tao pa rin ako. Inilabas ni Mariposa ang isang maliit na susi at isang sobre. Iniabot niya ito kay Rico. Mayroon akong maliit na bahay sa probinsya, sa malayo. Doon mo dalhin ang iyong ina kapag nakalabas na siya ng ospital. May kaunting pera dyan para makapagsimula kayo ng maliit na negosyo. Paliwanag niya, iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa pamilyang Alcacid. Pagkatapos nito, huwag mo na akong muling hahanapin. Huwag mo nang muling babanggitin ang pangalan ko. Bakit? Tanong ni Rico, tinitingnan ang sobre ng may halong hiya at pasasalamat. Dahil gusto kong malaman mo na mas mabuting tao ako kaysa sa inyo. Sagot ni Mariposa. Gusto kong bawat gabi, habang natutulog ka sa bahay na galing sa akin, maalaala mo na ang babaeng itinuring mong basura ang siyang nagligtas sa'yo sa gutom. Iyan ang magiging habambuhay mong parusa, Rico. Ang mabuhay sa anino ng iyong pagsisisi. Tumalikod na si Mariposa. Tala, patawad, ang huling sigaw ni Rico bago tuluyang isara ni Mariposa ang kanyang pandinig. Naglakad siya pabalik sa kanyang mansyon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting paglalaho ng bigat sa kanyang mga balikat. Ang ulan ay tila hinuhugasan ang huling mantsa ng nakaraan sa kanyang puso. Pagpasok niya sa pintuan, sumalubong sa kanya si Gabriel. May dala itong tuyong tuwalya at isang tasa ng tsa. Walang imik ang abogado, ngunit ang tingin nito ay puno ng paghanga at pag-unawa. Tapos na ba? Mahinang tanong ni Gabriel. Tapos na, sagot ni Mariposa. Isang tunay na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Wala na si Tala. At sa wakas, malaya na si Mariposa. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang humuhupa. Isang bagong umaga ang naghihintay at sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ni Mariposa ang payong ng sinuman. Siya na ang sariling liwanag sa gitna ng dilim. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang iglap na tinangay ng hanging habagat. Sa dalampasigan ng Cebu, kung saan ang dagat ay kulay asul na kristal at ang buhangin ay kasing puti ng mga pangarap na muling nabuo. Nakatayo si Mariposa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tinatawag na Mariposa ng mga tao dito. Para sa mga mangingisda at sa mga batang naglalaro sa tabing dagat, siya ay muling si Tala. Isang pangalang hindi na sumasagisag sa sakit, kundi sa pag-asa. Ang hangin ay sariwa, humahaplos sa kanyang buhok na hinayaan na niyang humaba muli. Wala na ang suot niyang mamahaling Amerikana o ang matatalas na stiletto. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, nakayapak sa buhangin, dinadamdam ang bawat butil ng lupa na nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay, siya ay totoo, at siya ay malaya. Sa hindi kalayuan, isang malaking gusali ang nakatayo, ang Tala Foundation. Ito ang kanyang naging misyon, isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng karahasan at pang-aapi sa loob ng sarili nilang tahanan. Sa loob ng gusaling iyon, ang mga sugat ay hindi lamang ginagamot. Ang mga boses na dati pilit na pinatahimik ay muling tinuturuang umawit. Ma'am Tala, handa na po ang lahat para sa programa. Tawag ng isang pamilyar na tinig. Lumingon si Tala at ngumiti. Si Aling Rosa yon, ang dating kusinera ng mga Alcacid na tinulungan niyang mahanap ang sariling pamilya at ngayon ay nagsisilbing head ng nutrisyon sa kanyang foundation. Ang saya sa mga mata ni Aling Rosa ay sapat na kabayaran para sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Tala. Susunod na ako, Aling Rosa, sagot niya. Tumingin muli si Tala sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang maliit na bayan, kung nasaan ang bahay na ibinigay niya kay Rico. Balita niya, si Rico ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na palengke.
tahimik na nag-aalaga sa kanyang inang si Imelda na hanggang ngayon ay hindi na nakapagsalita muli. Wala na ang mansyon, wala na ang perlas, wala na ang kapangyarihan. Ang tanging natira sa kanila ay ang katahimikan ng pagsisisi. Napatawad ko na ba sila? Tanong ni Tala sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong bumalik sa mga taong sumira sa iyo. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa iyong puso upang makalakad ka ng diretsyo. Sa gabing ibinigay niya ang susi ng bahay kay Rico, doon niya pinatawad ang kanyang nakaraan. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat at ang bango ng katapatan ay sapat na pagkakakilanlan. Ang lalim ng iniisip mo, puna ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pag-aalaga, na hindi kailanman nang hingi ng kapalit. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang mundo kapag wala ka ng kinatatakutan, sagot ni Tala. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Tala. Hindi ito mahigpit, hindi ito possessive. Isa itong pagdapo ng palad na tila nagsasabing, nandito ako. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka. You've come a long way, Tala, sabi ni Gabriel, nakatingin din sa abutanaw. Ang dating bituin na nalunod sa dilim, ngayon ay ang liwanag na sa gitna ng umaga. Ngumiti si Tala at sa unang pagkakataon, hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga daliri, isang tahimik na panimula ng isang kwentong hindi na kailangang madaliin. Isang slow burn na pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto at paghilom. Bago sila bumalik sa gusali, isang dilaw na paru-paro ang dumaan sa harap nila. Umikot-ikot ito sa hangin bago tuluyang lumipad pa itaas, papunta sa asul na langit. Pinanood ito ni Tala hanggang sa maging maliit na tuldok na lamang ito sa kalawakan. Doon niya nahanap ang sagot sa huling tanong ng kanyang puso. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ginto o sa pangalan ng pamilyang kanyang pinasukan. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa, sa tapang na piliin ang kabutihan sa gitna ng kasamaan, at sa pagmamahal sa sarili na walang sino mang pwedeng magnakaw. Siya si Tala, ang bituin na hindi kailanman namatay. Ang paru-paro na matapos ang mahabang panahon sa dilim ng bahay-uod ay sa wakas ay nakahanap na ng sariling langit. At sa ilalim ng mainit na araw ng Cebu, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, alam ni Tala na tapos na ang bagyo. Ang natitira na lamang ay ang payapang awit ng dagat at ang pangako ng isang bukas na siya na mismo ang magsusulat. Malaya na siya. At sa wakas, ganap na siyang buo. At sa dulo ng bawat bagyo, laging may mas maliwanag na bukas na naghihintay para sa mga pusong hindi sumusuko sa pag-ibig at katotohanan. Mga mahal naming tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong maghatid ng isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pakikinig sa kwento ni Tala, mula sa unang kabanata hanggang sa huling yugtong ito. Ang inyong presensya sa bawat sandali ng kanyang paglalakbay ang nagsilbing inspirasyon upang mabuo ang bawat salitang inyong napakinggan. Habang binubuo ko ang mga kabanatang ito, lalo na ang mga bahagi kung saan dumanas ng matinding pighati at kawalang pag-asa si Tala, tila ba nadarama ko rin ang bawat patak ng kanyang luha at ang bigat ng bawat buntong hininga. May mga gabing napatitigil ako sa pagsusulat dahil sa tindi ng emosyon, sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga tunay na karanasan ng katatagan at muling pagbangon na nasaksihan ko sa tunay na buhay. Isang pagpupugay sa bawat babaeng tinalikuran ng mundo
ngunit piniling yakapin ang sariling halaga. Ang buhay ni Tala ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng poot. Ito ay parang isang maliit na binhi na itinanim sa gitna ng tigang na lupa. Sa kabila ng init at hirap, sa oras na diligan ito ng pag-asa, ito ay uusbong at magbibigay ng lilim sa marami. Naniniwala ako na sa bawat isa sa atin ay may isang bituin na nagniningning, gaano man kadilim ang langit na ating kinapapalooban. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay sa kwentong ito, nais kong iwanan sa inyo ang isang kaisipan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Tala para sa mga taong sumira sa kanyang buhay? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, kaya nyo rin bang mag-iwan ng isang pagkakataon para sa taong nagdulot sa inyo ng pinakamalalim na sugat? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at kwento. Ibahagi ang inyong mga damdamin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwento ni Tala ay nag-iwan ng bakas sa inyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong magbibigay liwanag at pag-asa. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa aming sining. Hanggang sa muling pagkakataon, maraming salamat at laging tandaan, pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang bituin ng umaga ay laging sumisikat upang maghatid ng bagong pag-asa. Magandang gabi sa inyong lahat.